Tumigil kayo. Puta, isang kasuutan niya lang, bilyon eh. Oh. Si Abante, ano? May bulletproof na sasakyan, pastor yan. Bakit ka natatakot, pastor ka? Patay na. Pag pastor ka, may tiwala ka sa Diyos. Bakit ka nagbubulletproof na sasakyan? Kimbo, sa totoo lang, lahat ng mga suot-suot mo, that is considered ill-gotten wealth. Hindi yan normal. Hindi yan galing sa pinagpawisan mo. Tapos ang kapal ng mukha mo, tinitira mo si Ma'am Bibi Sara Duterte tungkol sa kanyang budget. Na may pinatutunguhan naman, na may ginagawa naman. Tapos ikaw naghahanap ka, kapal na... Ngayon, sa nag-TV daw na buwan-buwan. Oo, napanood ko yan. Ano si Galing Bibi mo. Sara. Tama yan, tanong mo yan. Gusto mo yan. Yan. Yung kay Mercado, no? Yes. Mercado na yan. Sa totoo lang, may handler yan. May umahawak yan. May nagutos dyan na gawa mo ng issue. Kasi gusto nila talaga sirain si Ma'am Bibi Sara Duterte. Gawa nyo ng issue yan. Ang big question mark dyan, ha? Nakita ko yung sobre, oh. May mga sobre. Ha? Kalukuhan naman yun. Unang-una, number 1 question mark dyan. Si Ma'am Bibi Sara Duterte magbibigay ng 50K. For what purpose? Ha? Ano ebidensya niya? Yung pera na yun na nakalagay sa sobre? Yun ang ebidensya. Eh kahit ako, pwede kong gawin yun. Lagyan ko ng 100,000. Sabihin ko, binigay ito ni Ma'am Sara. Para sa akin, huwag lang ako mag-ingay. Pwede kong gawin yun. Oh, ano ang justification? Wala. Ang pinakamabigat na ebidensya, kasi criminology tayo, no? Ang pinakamabigat na ebidensya, ha? Sa presentation of evidence, ang pinakamabigat, yung tinatawag natin concrete evidence. Eh yung kanya hearsay testimonial evidence lang eh. Oh, hindi ko naman i-consider na document evidence yun. Bakit? May firma ba si Ma'am Sara doon? Na this money is for your ganito? Meron ba? Pinirmahan ba ng Office of the Vice President na ito para sa'yo? May memorandum ba? Wala. O ano? Pera lang. Sige, ilagay sa sobre. Ang dami. O, ayan. Ito binigay ni Ma'am Sara sa akin para ganito, ganyan. O. Ay asa ng concrete doon? Fabricated yun, hindi yung concrete. Tanim ebidensya, wala yun. Hindi makukonsider yun. Ano po kasi? Kaya yan yung Mercado na yan. May hunter yan. Lumabas yan. Hindi dahil sa kagustuhan niyang isiwalat yung karanasan niya, no? Wala siyang karanasang masama kay Ma'am Sara. Kaya lang ginagamit siya ngayon parang attack dog. Ginagamit siyang attack dog. Kaya lang, napakababaw. Walang concrete evidence na may papakita o magpapatunay na involvement ni Ma'am Sara doon sa pera na yun. Wala. O ano, sige nga, ano presentation concrete evidence doon? Sa korte, talo na yan. Di ubra. Tsaka bakit nga ba nangyayaring ganito? Parang lumalabas na ang korte natin ngayon, yung Senado. Parang, ano yan eh, ako, sa akin, pagsasayang lang ng pondo yan eh. Alam nyo ba, nakadalo ko na Senate hearing ha? Nakadalo ko ng mga Senate hearing na yan. Meron silang catering dyan sa loob. Ano ibig sabihin? May pondo. Di ba? May lumalabas na pera. Mga mineral water, oras, kuryente. Eh yung mga allowance pa niyan per hearing. Alam nyo ba yun na meron niyang allowance? Mulgara na tayo. May mga allowance yan. Kaya nga yung masipag umatid ng mga hearing-hearing na yan, kumikita yan. Pumunta man o hindi, meron ba, sir? O Ay, yung hindi, pumunta lang? Ka, parang ano yan eh, no pay, no work. No work, no pay. Ganun yun. Pag wala ka, absent ka, wala kang allowance. Kaya nga tinawag na allowance yan eh. Parang budget mo yan. Meron yan. Oh. May catering nga sa loob. Ang sarap yung kare-kare, mga pagkain, mga steak. Nakadalo ko na Senate hearing, kaya alam ko na. Kaya sana,
Yung mga ganyan Senate hearing, panawagan ko. Yung mga Senate hearing na yan, mga Senate investigation, tigilan nyo na yan. Tama na, sawan-sawa na kami dyan. Sasayang lang kayo ng panahon, pondo. Wala naman tulong sa amin yan. Ngayon, kung meron dapat imbestigahan, dalhin sa korte. Korte magdesisyon, hindi kayo. Hindi naman kayo mga justice o justisya. Mga senador kayo, inquiry lang kayo ha, for your information, correction please. Your participation there in Senate is for inquiry. Hindi para mag-imbestiga. Hindi kayo mga pulis, hindi kayo mga justice. Hindi kayo mga judicial. Pero nakapagpa-contempt. Ha? Pero nakakapagpa-contempt po sila. Ano na po? Yung pinagpapakulong. Oo nga. Pakulong. Yan pa nga ang problema dyan eh. Pag sumagot ka ng tama at hindi nila nagustuhan, contempt. Ano yun? Hindi binibigyan ng karapatan. Magtatanong ka, ayaw nila yung sagot mo. Uulit-ulitin nila. Tapos pag hindi ka sumunod sa gusto nila, puro yung katotohanan, ibinubulgar mo dahil ang magpapalaya sa atin ay katotohanan. Ayaw nila. Contempt. Ano saan ang karapatan mo dun? Kaya nga inimbitahan yan, kaya nga resource person, witness, tapos ayaw mo pagsalitain ng ayon sa katotohanan. Bakit? Dahil naka-public view. Kaya dapat, gawin na lang natin yan sa korte. Halimbawa, si Ma'am Sara may problema. Kasuhan nyo, gawin nyo sa korte. Tapos ang usapan. Ba't nyo iniimbestigahan? Imbestigahan kayong lahat. Doon po sa mga away-away po nila, sir, na naka-live, ano naman po masasabi nyo doon? Senador, kapwa senador, congress to congress, nakikita po through live na ano. Pero yan, tungkol dyan, dapat hindi nila pinapakita yan. Kasi unethical yan eh. Unethical manner, yung public servant ka, public owned ka, tapos nagpapakita ka ng hindi mo magandang asal. Kasi tutularan yan, naka-public view yan eh. Nanonood yung mga anak mo, nanonood yung mga tao, nakikita nila ganyan sila. Sila yung mga leader natin. Sila yung mga public servant, yung mga lingkod bayan. Ngayon, kung lingkod bayan ka, dapat maganda yung pag-uugali mo, yung asal mo. Ngayon, kung nakikita sa IntelliVice na nag-aagawan kayo ng microphone, nag-aamunan kayo ng suntukan, ano sasabihin ng mga mamayan? Kung sila nga, mga edukadong tao, nagkakagulo tayo pa kayang hindi naman tayo aral. Dapat sila muna. Sila yung mga public servant, pinoto natin sila para sa kabutihan natin. Kung sila nagpapakita ng kasamaan, bakit tayo, anong gagawin natin? Kaya hindi maganda na dapat doon in public nag-aaway-away. Tapos ito pa, pag iniroots mo, inukay mo kung anong dahilan, pondo. Pondo lang. Ibig sabihin, pera. Mga mukhang pera. Pag-aawayan, pera. Ibig sabihin, yung isa concern sa pera. Yung isa ayaw naman na magamit yung pera sa kabulastugan. Yung isa, mukhang pera. Ayaw na naman. Kaya, kangaroo court tayo. Ano na natin to? Approve na natin kagad. Wala nang question. Tama ba yun? Dapat transparent. Kaya nga sabi ko nga, pagsasayang na ng oras yan at pondo. Huwag na yan. Ang gawin nila, wala nang televised. Gawin nila trabaho nila. Gumawa sila ng batas. Ay ikaw unlad ng bayan at mamamayan. Pababain nila yung bayad ng kuryente, maraming matutuwang mamamayang Pilipino. Pababain nila yung bayad ng tubig, maraming matutuwang mga mamamayang Pilipino. Pababain nila ang presyo ng bigas, maraming matutuwang mamamayang Pilipino. Pababain nila yung bayarin ng mga bilihin, maraming matutuwang mamamayang Pilipino. Dahil makakatulong sa atin. Ngayon, yung Senate investigation, tanungin ko po kayong lahat, yan ba makakabuti sa mga tiyan natin? Makakabuti ba yan sa ating mga status ng pamumuhay natin? Nakakasama. Di ba? Tama ka, Brad. Nakakasama lang. Kasi nakikita, pinag-aawayan, pondo eh. Iniimbestigahan, pondo. Sila din naman, may pondo. Para bang kagaguhan lang eh. Imbestigahan kita kasi hindi ka administrasyon, kalabang ka namin. Imbestigahan kita, pero ako hindi Nakatago yung pondo ko, akin to. Ikaw lang imbestigahan namin kasi kalabang ka namin. Sir, anong masasabi mo doon na mayroon pala daw natitira ngayon sa pondo ng government ng 1.6 trillion ata, kung hindi ako nagkakamali. Bakit nag-uutang pa? Meron pa naman pala tayong natitirang 1.6 trillion. Alam mo,
malalim na ba ano yan eh, malalim na usapin yan, Brad. Sa totoo lang, kaya sila umutang. Kasi darating ang pagkakataon, hindi naman sila habang buhay sa gobyerno eh. Pagbaba nila, yung utang na yun, sa susunod na Pangulo na, hindi na sila habulin nun. Pero napakinabangan nila. Kumbaga, mautak eh. Gagamitin nila, ilalabas nila yan. Wala namang project. Walang problema kung may project. Good. Kung may project. Eh kung wala, bakit ka nangungutang? Inuutang mo, ang purpose mo ano? Di ba para sa pagpapaunlad? Umunlad ba? Saan napunta? Sa kanila din. At saka maraming purpose ang utang ngayon. Umuutang sila kasi nga malapit ang eleksyon. Kailangan nila ng malaking pondo. Lalo ngayon, gewang-gewang sila. Maraming mga mamayang Pilipino gising na. Alam na ay hindi ka pala namin iboboto, ganyan pala ginawa mo. Ngayon, kailangan ng malaking pera. Hindi mo ako boboto. Ito, 10,000. Hindi mo ako boboto. Hindi, boboto na kita kung mukhang pera. Diba? Kaya kailangan nila ng pondo. Yun. Sir, bakit ang mga congressman, hindi ba sila pwedeng imbestigahan kung saan napunta yung kanilang pondo? Ano? Yung mga congressman, hindi ba sila pwedeng imbestigahan kung saan napunta ang kanilang mga pondo? Brad, napakagandang tanong. Pwede. Kung ang mataas pa nga sa kanila, Office of the Vice President, iniimbestigahan ng pondo. Sila pa na congressman lang. Mas dapat silang imbestigahan dahil nasa kanila ang pondo. Kaya lang, hindi nga nila ginagawa yun dahil nga tinatarget lang nila si Ma'am BP Sara dahil Ma'am BP Sara in reality is a big threat in 2028 national election. That is one reason why they are creating problem, creating fabricated accusation para lang masira ang credibility at integridad ng ating magaling na BP Sara Duterte. Yun ang tunay na kulay niyan. Kaya tama yung tanong mo. Dapat din sila bang imbestigahan o hindi? Dapat! Kasi sila mismo may pondo rin. Nasaan ang mga pondo nila? Kasi Dapat may transparency yan. Kasi balita ko, sir, ito naman naglabasa na ito sa YouTube. Malaki daw kasi daw talaga ang pondo, lalo na yung kay Congressman Kimbo. Wala namang nagagawa dyan sa project. Wala naman siyang project dito sa kanyang nasakupan ngayon. Sa ano siya, di ba? Sa Marikina po. Marikina, di ba? Mm-hmm. Ito, ang Marikina, number 1 sa binabahayan. Oh, yan. Bag ni Kimbo, magkano? Millions. Million. Sing-sing ni Kimbo, magkano? Million. Damit ni Kimbo, magkano? 1,000. Hundred thousands. Eh, yung earring, pintas, Millions. magkano? Millions. Sapatos. Magkano? Milyon. Sa isang tao lang yan. Umaabot ng bilyon. Uparan mo nga yan eh. Bilyon na kagad eh. Sa kanya pa lang yun. Wala pa sa project. Paano siya makakabili niyan eh? Dati siya nakasakay sa tricycle. Doon pa lang imbestigahan na eh. Alam nyo ha. Oy. Kimbo. Sa totoo lang. Lahat ng mga suot-suot mo, that is considered ill-gotten wealth. Hindi yan normal. Hindi yan galing sa pinagpawisan mo. Tapos ang kapal ng mukha mo, tinitira mo si Ma'am BP Sara Duterte tungkol sa kanyang budget. Na may pinatutunguhan naman, na may ginagawa naman. Tapos ikaw naghahanap ka, kapal na... Tumigil kayo. Tama mali. Tama. Sir. Tama po. Puta, isang kasuutan niya lang, bilyon eh. Oh. Yung si Kimbo pa, sir, pwede yung kulong. Pwede yan dahil yan yung tinatawag na betrayal of public trust eh. Kasi hindi niya ginamit yung pondo niya para sa proyekto eh. Ginamit niya sa pansariling luxury niya eh. Oh, si Abante ano, may bulletproof na sasakyan, pastor yan. Bakit ka natatakot? Pastor ka. Patay na. Pag pastor ka, may tiwala ka sa Diyos. Bakit ka nagbubulletproof na sasakyan? Oh, totoo yan, research nyo. May bulletproof car yan. Nagkakahalaga ng 25 million. Isipin mo, sasakyan mo 25 million. Ang dami nagugutom na mahirap na mamayang Pilipino.
tatakbo-takbo kayo, hingi kayo ng boto sa amin, para sa mahihirap, ganito. Tapos pag nanalo na kayo, bibili kayo 25 million. Ill-gotten wealth. Kayo ang dapat iniimbestigahan. Dahil kayo, kitang-kita ang ebidensya na yung pondo ninyo ay hindi nyo ginamit para sa tao. Hindi nyo ginamit sa tamang proyekto. Ginamit nyo sa pansariling luxurious. Kawawa po talaga ang mga taxpayer, sir. Sinturon lang ni Abante, magkano? 35K. Oh, mahal. Sipin mo, ilang mahihirap na Pilipino na ang pwedeng pakainin sa loob ng isang buwan ng 35K nyo. Ilang sakong bigas na yon. Sinturon lang yon. Sipin mo, Tinatali lang. tinatali mo lang. Pwede ka naman bumili ng tigi $1. Sinturon ko nga, tigwa 150 lang. Kahit yung tag 1,000 lang, no, sir? Oo, umurahin kasi ngayon lang kaya namin. Kayo pala, pag sobra pera nyo, sobra kurakot nyo, dinadala nyo sa mga luksuryo nyo. Dalhin nyo sa proyekto para umangat ang Pilipino. Pangina, tatakbo-takbo kayo mga politiko kayo, tapos papahirapan nyo kami. Politiko ang tawag sa hindi politiko. Hilan nyo kami, hindi kayo papante, patras kayo. Bakit trust na pala sir, hindi na pabante? Oo, abante pa naman sana, ang ganda sana, di ba? Halimbawa, ako yung apelido ko, Abante, ang ganda yan sa slogan campaign. Kung gusto nyo umabante, iboto nyo si Abante. Aabante ang Pilipinas. Ang galing, no? Opo. Pero yun pala nangyari, aatras. Kasi yung pondo, napupunta lang sa akin. Hindi pa atras tayo, hindi tayo paabante. Kumbaga, paurong ng paurong. Paurong lang, oo. Paatras ng paatras. Kaya ngayon, hindi na kayo mananalo. Huwag lang kayo mag-smart magic. Hindi na kayo mananalo. Yun na tapos ang gagaling nyo, mag-imbestiga. Kayo ang dapat imbestigahan. Impeachment na yan, hindi naman dapat talaga gawin yan At wala dapat talaga magaganap na impeachment. Bakit kailangan impeachment? Ano ang use nito? Ano ang magiging kabutihan ng mga mamamayang Pilipino sa nilang impeachment? Ano? Sige, okay, natanggal natin. Na-impeach na si Ma'am Sara. Natanggal. Uunlad tayo. Mabubusog ang mga tiyan ng mga mamamayang Pilipino. Ano? Political lang. Gusto nilang mawala si Ma'am Sara BP Duterte dahil malaking threat sa kanila si Ma'am Sara BP Duterte. Kaya ini-impeach nila, pinipwersa, pinipilit. Tignan nyo, lumitaw yung merkado. Bakit hindi lumitaw? Actually, ang merkado na yan, tinanggal yan dahil sa korupsyon. Yan ang katotohanan yan. Nagsosolicit yan. Kaya tinanggal yan During the term of ex-President Duterte, tinanggal yan. Dahil may ground. Ngayon, nakiusap yan. Huwag nyo akong tanggalin. Hintayin nyo na lang na makapag-retired ako. Tignan nyo ang kapaitan ng Office of the Vice President. Pinagbigyan siya na hindi siya na manatili hanggang abuti na yung retirement. Tapos ngayon lumitaw dahil may handler. May handler yan. May umahawak dyan. Sir, ano daw po masasabi nyo kay Lisa Marcos na siya daw ang inaano na punot dulo ng nangyayari sa bayan natin? Yan. Siya naman talaga ang isang ugat. Kasi siya yung kamag-anak ng mga dilawan. Pangalawa, ambitious yan Ambition niya yan. Na once na nakabalik sa posisyon, yung asawa o sino man sa kanila, ambition ni Lisa Araneta. Ambition niya talaga yan na pag naging Pangulo si BBM, siya ang magmamando. Kaya nga, nangyayari ngayon, gewang-gewang tayo Kasi, ini-interfere ni Lisa Araneta ang decision making ng ating Pangulong BBM. Pero para sa akin, kung ako ang Pangulo, I am the head of the state, hindi ko dapat sundin ang asawa ko. Ang usaping pagpamilya, susundin kita. Pero if usapin ng bayan at mamayan, you're not. Ako yan. Kasi ako ang binoto ng 31 milyon. Kaya dapat, ang sinusunod ko, ang mga mamamayan. Hindi ko dapat susundin ang asawa ko. Sa usaping pampamilya, okay. Magkakasundo tayo, asawa kita. In family reason.
Pero pag bayan at mamayan, hindi kita dapat sundin. Ang susundin ko rito ay ang mga mamamayang Pilipino. Yun. Masyado kasi politika eh. Alam nyo, nangyayari ngayon, very politics. Kawawa ang bayan, kawawa ang mamamayan, nagsasakripisyo. Ilalantad mo ang katotohanan, pahihirapan yung naglantad ng katotohanan. Katulad dyan sa kaibigan natin sa usaping droga. Akala natin mapapabuti dahil in-expose. Sino ngayon ang pinahirapan nila? Yung nag-expose. Baligtad. Dapat kinakalinga yun. Uy, ganda ng inan mo, in-expose mo. Babaguhin natin ang sistema ng bansa. Aalisin natin yung mga yan. Di ba? Di ba dapat? Dapat. Pero baliktad na nangyayari ngayon. Ang galing nilang gumawa ng diversionary tactics, nawala na ang usapin ng droga. Nawala yung usapin dun sa kaugnayan ng pagkakaugnay ng dating Pangulo doon sa usaping droga. Na-divert na eh. Napunta kay Alice Go, napunta kay Ma'am Sara Bibi Duterte. Kanino na. Mga kalaban nila sa politika, pinipersonal nila, pinupolitika nila. Kawawa ang bayan, mamamayan, nagsasakripisyo. Kaya pala hindi na napag-usapan yung nahuling droga doon sa Cancer, Batangas kasi na-divert na. Divert na yun. Biglang nawala yung Biglang issue. nawala, di ba? Kasi nga, dinivert nila, dinala nila kay Alice Go. O ngayon, may lumilitaw pa. Lumilitaw pa ito si Paroinog. Ha? Lumitaw. Nagtakbo yan eh, tumago na yan eh. Pumunta ng ibang bansa yan. Nagtago yan. Ngayon, bumalik. Titistigo. Laban kay Duterte. Grabe na.